isang bagong planeta na kagaya po ng Planet Earth ang nadiskubre daw ng mga scientist. Ito ay ang bagong discovery na gumulat sa mundo ng mga scientist. Ang planetang nakita nila sa kalawakan na katulad daw po ng Planet Earth. Pwede na ba itong tirahan ng sangkatauhan? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isang impormasyon mula sa mga nag-aaral sa ating kalawakan. Isa daw pong Super Earth ang nakita mga sangkay at pinag-aaralan magpahanggang ngayon. Nakahalintulad daw po sa ating planeta. Maaari na ba itong tirahan ng sangkatauhan mga sangkay? Mabubuhay ba ang tao sa bagong planeta na nadiskubre nitong mga matatalinong tao? Isa ito ngayon mga sangkay sa kinabibisihan ng maraming mga scientists sa buong mundo. Ang pag-aaral tungkol sa mga nilalang o mga bagay sa ating kalawakan. Pinag-aaralan po nila yung buong universe. Kung ano nga ba ang naroroon. Pwede nga bang makakita sila ng isa pang planeta na kahalintulad po sa ating planeta mga sangkay na may source para po mabuhay ang isang tao? Ayon sa mga pag-aaral mga sangkay, kaya daw po ginagawa ito ngayon ng mga scientists ay dahil daw po sa kanilang mga nakikitang depekto ngayon sa ating planeta. Nakikita nila mga sangkay ang delikadong sitwasyon ng planet Earth kung kaya't gumagawa daw po sila ngayon ng pamamaraan para remedyohan ito. At ang remedyong ito mga sangkay, isa pong solution na tanging sa imahinasyon lamang mga sangkay pwedeng mag-exist na pinipilit po nila mga sangkay na magkatotoo ito. Ang magbiyahe ang isang tao papunta sa kabilang daigdig o sa kabilang planeta. Naniniwala kasi ang mga scientists, mga sangkay, sa extraterrestrial beings o mga nilalang mga sangkay na nag-i-exist sa iba pang mga planeta. At naniniwala din sila mga sangkay na pwedeng matirahan ang iba pang mga planeta na nag-i-exist sa buong kalawakan. Maliban po sa mga planeta na nasa solar system, mga sangkay, meron din mga planetang nag-i-exist sa mas pinakamalalayong part ng kalawakan. Ito ay ang tinatawag na mga exoplanets. Doon po may mga nakikita mga sangkay ang mga scientists na mga planetang kahalintulad din ng Earth. At sa totoo lang mga sangkay, hindi lamang po ito ang unang beses na nakakita po sila ng kaparehas sa ating planeta. Isa lamang po ito sa maraming discovery nila. Gamit po ang mga matitinding teknolohiya para po maabot ang napakalalayong mga planeta. Ginagawa daw po ito ngayon ng mga scientists dahil nagpapanik na sila. Nagpapanik sila sa kalagayan ng ating mundo dahil nakikita po nila na delikado na nga daw po ang sitwasyon. May climate change na abnormal na pinipilit po ngayong solusyonan ng mga matatalinong tao at ng mga leader sa iba't ibang panig ng ating mundo. Na ang katanungan mga sangkay, kaya pa bang isalba ang nanganganib nating planeta? Na ang tanging may gawa mga sangkay ay tayo rin po mismong mga tao. Nasisira po ang planeta dahil po sa kagagawan ng mga tao. Kung kaya't ngayon mga sangkay, nagkukumahog ang mga scientists na maghanap ng iba pang mga planeta na pwedeng matirahan na kahalintulad din po ng Planet Earth. Isa pong tinatawag mga sangkay na Super Earth ang nakita ng mga matatalinong tao pagdating po sa kanilang pag-aaral sa kalawakan. Nakita daw po nila mga sangkay itong planeta na mas malaki pa po sa Planet Earth na mayroon daw pong layong 20 light years away mula dito sa Earth. Ibig sabihin mga sangkay, ganun po siya kalayo. Para po sa inyong kaalaman mga sangkay, ang isang light year is about
6 trillion miles. So sa isang taon mga sangkay, kailangan pong magbiyahe papunta po sa isang lugar na may napakalayo mga sangkay na distance mula sa ating planeta na may simbilis ng liwanag. At itong super Earth na nakita nila mga sangkay ay mayroon pong layong 20 light years away. Ibig sabihin mga sangkay, kahit po imahinasyon natin, mahihirapan na arukin, umapuntahan ang planetang ito. Ang planetang ito ay tinatawag na HD 2794D. Isa lamang po sa maraming mga planeta na nadiskubre ng mga scientists na may kaparehas daw po sa planet Earth. Ang HD 2794D ay mayroon din daw pong atmosphere gaya po ng planeta natin. Kung kaya't mga sangkay, lumalaki ang chance ng mga scientists na po pwede itong matirahan ng mga tao. Kung makakarating doon mga sangkay, ang nilalang nakagaya po natin, mayroon din daw po itong tubig gaya ng sa atin. Kung kaya't wala daw pong magiging problema kung ang tao ay makakapunta doon. Ayon po sa kanilang pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay umabot na daw po ng 20 years of observation sa planetang ito. Kung kaya't ngayon mga sangkay, sa kanilang report, sila po ay very positive na malaki nga daw po ang chance na ang planetang ito ay po pwedeng matirhan ng sangkatauhan. Ito po ay pinublish ng Astronomy and Astrophysics, pag-aaral o paghahanap ng buhay labas ng ating planeta. Ayon sa mga nakita mga sangkay ng mga matatalinong ito, ang Super Earth HD 2794D, perpekto o mano mga sangkay ang layo nito sa kanyang mga stars, kung kaya't maaari daw pong may saktong kondisyon pagdating po sa tubig sa planetang ito. So ang tanong dito mga sangkay, ano ang kanilang ginagamit para po makita ang ganong napakalalayong mga planeta na nag-i-exist sa ating kalawakan? Ayon po sa lumalabas sa mga impormasyon, ang ginagamit daw po nilang teknolohiya sa kanilang pag-aaral ay ang ELT, ESOS Telescope, na kaya raw pong makita ang anumang stars na may napakalayong distance mula po sa ating planeta. Ganyan na po mga sangkay ngayon, ka-high-tech ang ating mundo. Ito ang perfect type of planet for characterizing terrestrial planet atmospheres, ayon po dito mga sangkay sa mga scientists. At hanggang ngayon, kabilang na po ang Super Earth HD 2794D sa pinag-aaralang planeta na nasa malayong part ng ating kalawakan. Bagamat may pag-aaral sila doon mga sangkay na pwedeng matirahan ng tao, sinabi pa rin po ng ibang mga scientists na hindi pa rin po nakasisiguro kung kayang mabuhay ng isang tao doon, sapagkat wala pa naman pong taong mga sangkay na nakakapunta sa mga nasabing planeta na kanika nilang nadidiskubre. So hanggang ngayon mga sangkay, todo ang pagre-research, todo ang kanilang ginagawang pananaliksik sa mga planetang nakapaligid sa ating kalawakan na pwede daw pong matirahan ng maraming mga tao. At ito mga sangkay ay isa lamang sa napakaraming mga pag-aaral nila o mga nadidiskubre nilang mga planeta mula po sa exoplanets. Kamakailan lamang mga sangkay na pag-usapan po natin ang isa sa mga napakagagandang planeta na nadiskubre nila na kahalintulad din daw po ng ating planeta na pwede rin daw pong matirahan ng tao. So hindi lamang po ito nag-iisa. Marami po mga planeta ang nadidiskubre nila na may kaparehas mga sangkay sa kondisyon ng planet Earth. Subalit mga sangkay, kung pag-aaralan po natin ang Biblia, wala pong eksaktong salita mga sangkay na tumutumbok tungkol po dito sa mga sinasabing mga extraterrestrial beings na posibleng nakatira sa iba pang mga planeta. Bagamat may tinutumbok mga sangkay ang banal na aklat tungkol po sa mga nilalang mula po sa kalangitan, hindi pa rin po specific kung ano ang tinutukoy dito. Ito ba ay ang mga nilalang na hindi po kabilang sa mga anghel na nasa iba pang part ng ating kalawakan? O ito mismo mga sangkay ay tumutukoy sa mga angels na nilikha ng ating Panginoong Diyos na nasa kalangitan? Ngunit kung pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos mga sangkay, ang patutunguhan ng ating planeta ay delikado. Mababasa po natin sa banal na aklat ang malawakang pagkasira ng ating planeta pagdating po sa natural na kondisyon nito,
Kung kaya't mga sangkay, makikita po natin ngayon na ang climate change ay lumalala. Sinasabi po ng mga scientists na ang dahilan kung bakit abnormal na po ang kalagayan ng ating mundo ngayon, kung bakit kakaiba na po yung mga bagyo at napakalalakas na, kung bakit malala na po ang init ng ating panahon, kung bakit natutunaw na po yung mga yelo, kung bakit mga sangkay nalulubog na po ang maraming mga lugar ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo sa tubig. Ito po ay dahil sa human error, human activities na nagdulot po sa pagkawasak sa ating kalikasan. Kung kaya't itong mga matatalinong tao naghahanap po ng pamamaraan ngayon mga sangkay na pwede silang makatakas just in case magkakaroon po ng katakot-takot na disaster sa ating planeta na napapanood nga po natin ito mga sangkay sa mga science fiction movies. Ngunit ito lamang po ang nakasisiguro po tayo mga sangkay. Kung tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon at kung nagbabasa po tayo ng propesiya sa Biblia, tayo po ay makakapaghanda. Hindi po tayo matatakot sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Lahat ng ito mga sangkay ay itinakda at mayroon pong pagliligtas sa sangkatauhan. Kung ikaw po ay talagang naglilingkod sa ating Panginoon, wala po dapat tayong ikatakot. Ang paghandaan po natin mga sangkay ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa araw po ng rapture at sa araw po ng paghuhukom. At ito mga sangkay ay nalalapit na. Nalalapit na ang araw ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya't nakikita po natin ngayon mga sangkay ang grabing mga senyales na sabay-sabay po na nangyayari ngayon sa ating mundo. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.